CMFT bumalik ang sakit. Ea Laure, Tameme kay Gandler at Santos, effort ni Sisi na sayang. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Muling bumangon ang Signal matapos mabawian ng Titans sa second set at tuluyang dinaig ang Shoko Mucho sa kanilang fourth set game sa scores na 25-20, 16-25, 25-19 at 25-18 upang makuha ang kanilang second win sa PBL. Matapos walisin ang Galleries Towers sa opening day, hindi binitawan ng Super Spikers ang kanilang momentum at agad na nakisalo sa unang pwesto sa standing matapos magtala ng malinis na 2-0 record. Muling pinangunahan ni Erica Santos at Bunny Gandler ang opensa ng Signal. Ang dalawa ay muling naghatid ng mahalagang puntos sa opensa at nagsilbing matatag na sandigan ng koponan sa maagang bahagi ng conference. Nagtala si Santos ng 18 points mula sa 14 attacks, 2 blocks at 2 aces. Habang nag-ambag naman si Gandler ng 16 points mula sa kanyang 15 attacks at 1 ace, kalaki pang 8 excellent receptions. Malaki ang naging papel ng kanilang kontribusyon upang muling mabawi ng Signal ang kontrol sa laro matapos mabigo sa ikalawang set. Unang-una, thank you kay Lord for guiding us. Syempre, sobrang happy and proud ako sa team namin. Grabe yung investment namin before this game. Pahayag ni Super Spikers head coach Shaq De Los Santos matapos ang panalo. Ayun yung laging sinasabi rin ni Erica, hard work talaga. Even siya and Vanny, grabe yung effort na ginagawa nila para mag-step up pa, dagdag pa niya. Sa kabila ng hirap sa pag-convert ng kanilang mga opensa, natiling may chance ang Flying Titans na maitulak ang laban sa deciding set. Ngunit hinarang ni Rose Doria Aquino sa net ang atake ni Lorraine Picaña na nagsilbing mitsa ng isang mahalagang 3-0 run para sa Signal at nagbigay sa kanila ng komportableng abanteng 23-17. Pansamantalang napahinto ni Sisi Rondina ang opensa ng Signal sa pamamagitan ng isang back row attack. Subalit ang service error ni Tia Andaya na sinundan ng ataking tumagos sa block ni Jewel Encarnacion ang tuluyang nagselyo sa panalo ng Super Spikers. Kami super blessed and thankful sa dalawang panalo at mas pagtatrabaho pa kami. I think inspiration para sa amin to para mas magtrabaho pa. Ano ni De Los Santos? Mas magpo-focus kami sa proseso kung ano pa yung kailangan at kung ano pa yung kulang. Yung pag-recover din ng bawat isa. Maingatan talaga at maging healthy ang mga players namin, ang buong team, dagdag niya. Nagpakita rin ng solid na laro si Jackie Acuña na may 13 points, tampok ang kanyang 5 blocks, habang nag-ambag naman si Doria Aquino ng 8 points. Pinatakbo ni Jel Cayuna ang opensa ng koponan sa pamamagitan ng 23 excellent sets at 4 points, habang pinatatag ni Don Katindigang depensa sa likuran na may 17 excellent digs. Nang ibabaw ang Signal sa depensa sa net matapos dominahin ang Shoko Mucho sa blocking 12-3 at magkaroon ng malinaw na bentahe sa service line 5-0. Samantala nahirapan ang Flying Titans na makahanap ng espasyo laban sa mahigpit na floor defense ng Signal at kinapos sa opensa, dahilan upang bumaba ang kanilang karta sa 1-1 record. Pinangunahan ni Rondina ang lahat ng scorers na may 20 points, kalakip ang 16 excellent receptions sa kabila ng pagtatalo. Nagtala si Picaña ng 12 points, lahat ay mula sa atake, habang si Ea Laure naman ay may all-around performance na 11 points, 15 excellent receptions at 8 excellent digs. Nag-ambag naman si Dindin Santiago Manabat ng 10 points. Namigay si Dinawang ng 21 excellent sets habang nagtala si Tang Ponce ng 22 excellent digs. Bagamat maganda pa rin ang performance ng Shoko Mucho kung titingnan ang kanilang statistic or score, ngunit talagang pinatahimik sila ng Signal dahil na rin sa mabibilis na plays ng mga ito at transition. Gayun din, matibay ang kanilang depensa. Inasahan naman ang Erica Santos versus Ea Laure showdown, ngunit tila napatahimik si Ea at nagningning si Erica Santos kasama pa si Vanny Gandler. Nakatakda namang makabawi ang Flying Titans sa kanilang sunod na laro kontra sa kanilang sister team na Creamline Pool Smashers. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.